Nagbabala si Draymond Green sa mangyayari kapag nagharap sila ni Klay Thompson sa November 13. Dadagusan niya agad sa dibdib si Klay, tatrash talkin din nila dahil hindi na naman nila kakampi. Ang interesting lang doon kung masususpend si Draymond kung gagawin talaga niya yung sinabi niya. Dahil merong umiiral na Draymond Green rule sa NBA, last year nasuspend siya ng ilang games dahil sa kinasangkutan niyang gulo. Kahit si Draymond naninibagong wala ng Klay Thompson sa kanilang lineup. Ang tagal din nila magkakasama, kailangan pa nilang palitan yung spot niya. Ang nag-recruit talaga kay Klay para pumunta ng Dallas at tanggihan din yung Los Angeles Lakers ay itong si Kyrie. Base kay Kyrie, sila yung better team at hindi ganun kahirap kumbinsihin si Klay Thompson. Kahit si Mark Cuban, suportado ang pag-recruit ni Kyrie kay Klay. Base sa kanya, kung hindi nila makuha yung number 1 player ng kabilang team, kukunin nila yung number 2. At ito nga ay si Klay ng Golden State. Base naman kay Jason Kidd, ang Golden State at Dallas ay may parehong playing scheme kaya hindi ganong kahirap ilagay si Klay sa rotation kasama sina Luka at Kyrie. Ang Dallas din yung isa sa kumpletong lineup ngayong season pero iba pa rin kasi yung kapag naglaro na talaga sa regular season. Last year, ang Dallas number 2 sa may pinakamaraming attempts sa 3-point area behind Boston Celtics. Ang Dallas din ang number 3 3-point shooting team na may pinakamaraming naipasok kada game. Behind naman sila sa Boston at Golden State. Si Luka at si Kyrie ay may combine na 7 out of 17 per game mula sa beyond the arc. Kahit nag-struggle pa si Klay Thompson last season, siya pa rin ang isa sa may pinakamaraming 3-point shot last year. Pang-apat siya sa listahan ng buong NBA. So struggling pa si Klay niyan na meron pa rin siyang 269 out of 692 na meron pang 38%. Kasama ni Klay sa Dallas ang number 2 3-point shooter last season na si Luka. Kaya in papers, ang bigat pa rin ang pagkakalagay ni Klay sa Dallas. Lalo na ngayon, pressure na si Luka na mag-champion sa Mavericks dahil nung last season, nakapasok na sila sa finals. Kung maalala nyo dati yung nag-trending na cup ng Dallas regarding sa championship ng 2026, ito yung mapapansin nyo kay Luka kapag playoffs. Every 2 years, umaangat siya sa postseason. Nang 2020, unang beses na pumasok sa playoff si Luka. Ikalawang taon niya sa NBA. Nang 2022, pumasok siya ng West Finals pang-4 na taon. Sa 2024 naman, pumasok siya ng NBA Finals. Pang-6 na taon yun ni Luka. Base sa pattern yung 2026, posible mag-champion pa ang Dallas at si Luka. Dahil kung maaalala nyo nga yung nag-trending dati na cup na Dallas na 2026, ang nakalagay dun sa prediction na yun. Wala lang, naikunik ko lang talaga. Pero sa pattern na yun na every 2 years umaariba si Luka sa playoffs. Kasama niya noong 2020 si Porzingis, noong 2022 si Spencer Dinwiddie. So mali pala, hindi lang si Spencer Dinwiddie ang kasama ni Luka noong 2022. Si Jalen Bronson na nag-average pa noon sa playoffs ng 21 points, 4 rebounds at 3 assists per game. 2024 si Kyrie, sa 2025 naman si Klay. At makakasama niya sa 2026 si Klay Thompson pa rin. So laging merong in-between season si Luka. Kaya medyo matagal-tagal pa ang iintay ng mga bandwagon. So ito, wild guess lang to na mauuna pang manalo ng MVP si Luka kaysa mag-champion. Every year, lagi siyang paborito ng mga analyst na manalo ng award. Kaso nasisingitan siya ng ibang player. Base pa sa pattern, naunang maging MVP si Giannis at si Nikola Jokic bago sila nanalo ng championship. Mula din 2019, mga international player ang nananalo ng MVP at mga international player din ang nagcha-champion in between ng mga taon na yon. Ang 2026 pa ang last year ng kontrata ni Kyrie na meron pang player option na pwedeng baguhin yung lineup ng Dallas na kung magpapababa siya ng kontrata. At yun din ang ikalawang taon ni Klay Thompson sa Dallas.